Ayan oh. Ayan siya oh. So ngayong araw mga ka-Phantom, pag-uusapan natin yung common issue ng ating Sniper 155. Ito ay madalas sa mga baguang nagmomotor, ito yung kadalasan nilang na-encounter. Mas magandang sabihin ko sa inyo yung mga na-encounter natin dito na hindi natin na-encounter sa ibang motor. So ito yung issue na pagkalabas sa kasa, ma-encounter nyo na siya. Ito, isa-isayin natin yung kanyang common issue. Mainit na. So yung topic natin ngayon, iisa-isayin natin yung common issue ng ating Sniper 155. So uunahin natin dito mga ka-Phantom sa kanyang manubela. So sa kanyang manubela, ayan, kapag hinahawakan natin to at nagmaneho tayo, pag pinaandar natin siya, stable naman yung hawak natin dito, hindi naman siya nagwawabol. So kapag binitawan natin tong kanyang manubela, meron kasi yung time na nakalimutan kong ilak yung helmet ko. So ang ginawa ko, nag freehand ako, tapos biglang yan, nagwabol. So first time kong na-encounter yun, ang alam ko is factory defect siya. So ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi natin. So ito siya. So kapag nakatakbo tayo ng around 40 to 60 kilometer, pag binitawan natin yan, eto, ayan oh, ayan siya oh. So yun, may encounter natin na mayroon siyang wobble. Makikita natin dito, pagka binitawan mo kasi tong manubela talaga, magwawobble talaga siya. So hindi ko lang alam kung nasa gulong talaga yan. Ayan oh. Hindi ko kasi mabitawan ng ano. Pero ito naman, kapag ginagamit natin yung ating motor, hindi naman advisable na bibitawan natin. So ang sinasabi lang natin dito, pagka syempre emergency na meron tayong dudukutin sa ating bulsa o kaya kukunin sa ating bag, lalong lalo na kapag medyo nagmamadali tayo, imbes na magpapagilid tayo, pwede naman nating kunin. So yun kasi is ano, sa dating NS200 natin, yung kapag binibitawan natin yung manubela niya, okay lang, stable lang yung kanyang manubela. So lahat naman ng naka-sniper ngayon, yun yung nagiging issue nila. So ang sinasabi nila dito daw sa kanyang knuckle bearing, yun daw yung ano, need mahigpitan. Pero may mga ibang ano din, may mga ibang user ng sniper na ang ginagawa nila is nagpapalit sila ng gulong sa kanilang front tire. So ipapakita ko sa inyo yung front tire natin. So bali yung ating front tire, eto siya. Ayan, so yung size kasi niyan is meron siyang 90 by 80 na sukat. At sa likod meron siyang 120 by 70. Ito. So medyo pudpud na rin yung ating gulong. So ito yung ano, balak kong ipalit dito, ipapalit ko yung Zeneos brand or Bistire na ano, 110 by 70. Sa front naman, ito kasi is meron siyang 90-80. So lalagyan natin siya ng 80-80 para ma-observe natin kung ano yung difference ng gulong. Kasi ito kasi is ano, medyo mataas siya. So hindi naka-level yung kanyang ano, pagdating sa kanyang taas, hindi naka-level. Kasi makikita nyo kapag naka-center stand siya, konti lang yung agwat dito sa baba. Konti na lang. Ayan, konti na lang, naka-lapat na yung gulong. So pwedeng dyan din siguro nagmumula yung ano, yung problema kung bakit siya nagwawabol ng ganyan. Then pangalawang issue dito sa ating motor. So ito naman is ano, actually mga kasama natin sa group na na-encounter nila yung kanilang tensioner. So 700 to 800 odo sila, na-encounter na nila yung kakasira ng tensioner nila. So pwede ring ano, isang factor ng factory defect yung kanilang nakuhang sniper. Yun kasi is ano, hindi din natin alam kung nasa
driver ba yung may mali or yung mismong motor. So ito kasi sa atin hindi natin na-encounter yung masiraan ng tensioner. So ito kasi pinalitan natin yung tensioner para at least yung sinasabi nilang madaling masira yung tensioner, para ma-prevent natin. So sabi nga nila, prevention is better than cure. So kailangan mo nang agapan kaagad, kasi kapag meron din yung time na namalasan ka, talagang magpapalit ka. So yan yung common issue. So pangatlo dito sa ating sniper, yung kanyang throttle cable. So ito din, madalas din natin nakikita to sa mga group ng sniper. Yung sa throttle cable kasi mga ka-phantom, itong sa stock natin is wala siyang rubber sa loob, yung parang plastic. So solo lang kasi yun na cable, tapos yung mismong hose niya. So yung hose niya may bakal sa loob. So kapag nagkikiskisan kasi yun, dun siya na mapipigtas kung So depende lang din siguro sa sa gumagamit na naman ng motor yun, kasi sa akin nasa 20,000 odo na siya, pero hanggang ngayon maganda pa rin. Okay pa rin yung aking throttle cable, pero balak ko na rin siyang palitan soon, at nakabili na tayo ng throttle cable pang Sniper 150. Then isasabay ko na rin yung kanyang air filter, kasi sa kanyang air filter hindi katulad ng V1 tsaka V2 na hindi ganun kadumi kapag nagpalit ka. Kahit nasa 20 to 30,000 odo ka na, malinis pa rin. Pero dito sa ating Sniper 155, madali siyang dumumi. So yun, nakita ko sa vlog ni Motowin, sa mga pinalitan niya ng air filter is nagkakaroon sila ng parang may konting langis, ganun. Pero normal lang yun, kasi yung mga langis na yun is yun yung sobra kapag nakakapaglagay tayo ng sobra sa natin, sa engine natin, pumupunta dun sa ating air filter. So no need to worries tayo, kasi normal lang talaga yun. So ito yung pang-apat na issue ng ating sniper. So hindi ko na sana babanggitin to, pero ito isasali na lang natin. Yung pagdating sa kanyang compartment, wala talaga tayong paglalagyan ng kahit anong tools dito, kasi 'di ba sa V1 tsaka V2 may konting dito, may konting lagayan ng tools. Kahit cellphone pwede mong ilagay, pero dito talaga sa version 3 wala talaga kayong makikitang kahit anong paglagyan. Pwede kayong maglagay dito na part, pero kapag ka naglagay kayo dito baka mahuhulog pa. So ayan, yung pwede lang nating ilagay dito itong pamunas. Ayan, yan lang yung pwede nating ilagay sa kanya. Bali yung panglima na combination ng ating sniper is yung kanyang tunog. So kapag maririnig natin yung kanyang tunog at hindi kayo naging familiar dito, talagang iba yung iba talaga yung pakiramdam nyo. Parang ang sinasabi nyo is may sira yung motor nyo, pero which is normal lang talaga yung tunog niya. Ang nito, ang kapares niya ng tunog, kung narinig nyo na yung tunog ng R15, MT15, ayan, pare-pares sila ng tunog. Except lang yung sa B1 V2, kasi sa B1 V2 kasi medyo malagapak yung kanilang clutch damper. So dito naman is hindi na natin kailangan yung yung magpapalit ng dito sa kanyang clutch damper, kasi na-fix na talaga ni Yamaha yan. Pero meron din mga ibang user ng sniper na nagpapapalit pa rin sila. So yun, ewan ko kung yung trip nila. Siguro para mas komportable sila sa kanilang motor. O pang-anim na nagiging issue natin dito, eto naman mga ka-phantom, kapag katag-ulan. So kapag katag-ulan, ang hirap nating gamitin yung ating Sniper 155, kasi yung kanyang rear fender dito sa likod, hindi siya gaanong nakakasala ng talsik. Kapag umuulan kasi, lahat yung gulong natin, syempre makapal yung ating gulong. Ang kasi dito, ang kawawa talaga yung OBR nyo. Maliligo talaga yan kahit meron itong tapalodo dito sa likod. Talagang magsha-shower talaga yung nyo, yung back ride nyo dito. Wala ding silbi tong natin dito. So ang mas ko sa inyo, may sasuggest ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng mudguard dito sa rear tire natin.
para kapagka ano, tatalsik yung tubig, dito lang siya sa loob. Ayan, dito lang kayo sa loob at hindi siya ano, hindi matatamaan yung mismong backride nyo. Pero sa akin kasi mga ka-Phantom, kaya nga tayo kumuha ng ating isang motor na gagamitin para kahit kapag tag-ulan o kahit ano, meron tayong gagamitin pang alternative. So hindi natin kailangan gamitin itong ating sniper para ma-maintain natin yung looks niya. Para hindi siya kagad lumuma, kailangan natin gumamit ng ibang motor para itago tong ano natin kapag tag-ulan. So yung pang-pito natin na naging issue dito sa ating Sniper 155 ay yung kanyang stock headlight. So sa kanyang stock headlight, parang park light lang, parang ganito, itong nandito. Pero ito is ano, sa kanyo lang naman ma-experience yung ganitong issue kapag nag long distance kayo. Itong kanyang headlight kasi mahina talaga yan. So kailangan nyo talaga mag high beam. So kapag nag high beam kayo, kapag first time nyo namang nagmotor at malakas na yung ilaw para sa inyo, okay na yun. Wag na kayong ano, wag na kayong magdagdag ng ibang auxiliary light, lalong lalo na yung mga ibang ano kasi ngayon auxiliary light, yung mga laser gun, ganun, sobrang lakas nun. Pero sa atin naman na nagpalagay tayo ng ganito para test, malakas pa rin yung ilaw niya kasi hindi talaga ako sanay magbiyahe kapag mahina yung ilaw. So yan yung nailagay natin sa kanya. So pangwalo na naging issue natin sa kanya mga ka-Phantom, ito yung una. So nabanggit ko to dun sa previous vlog natin, yung kaka-upload lang, etong kanyang front shock. So una, narinig natin yung kanyang lagutok. So talagang inahanap natin yung ano, yung talagang tumutunog sa kanya. Kasi hindi ko naman na-experience dati sa motor ko to. So dalawang beses ko siya narinig. At nung time na tinry kong tinanggal tong front fender at dinaan ko sa lubak, nawala yung lagutok. So ang naririnig ko kasi doon nun kapag dinadaan ko sa sa lubak, ganito yung tunog niya, gumaganyan, no. Yan yung tunog na naririnig natin kapag dinadaan natin sa lubak. So ngayon ang ginawa ko, naglagay tayo ng rubber dito sa loob, tapos yun, nung naglagay tayo, nawala yung ano, yung lagutok niya. Siguro siguro parang medyo maluwag siguro. Ayan. Pero ngayon naka-fix na talaga, oh. Naka-fix na tong front fender niya, pati yung kabila. Ayan. Kaya hindi na natin naririnig yung lagutok kapag na ano tayo, na lubak tayo. Pangwalo na naging common issue natin dito, etong pagdating sa kanyang engine. Yan. So ito naman is nasa sa inyo naman kung gusto nyong laging buksan yung inyong makina para linisan. Kasi kapag na ano to, kapag natalsikan na ng putik, yung mga ano natin, yung mga dinadaanan natin minsan is ano, maputik. So kapag pumupunta na yung putik sa loob, kailangan mo kasing baklasin tong buong fairings, side to side talaga yung babaklasin mo dyan para malinisan mo yung loob ng makina. Pero yung ano, ginagawa ko dito, ito, dalawang side lang yung binubuksan ko, kahit hindi ko na bubuksan to, okay lang naman. So kailangan nyo lang talaga ng medyo mahabang brush para masungkit nyo yung mga dumi, para yan, para malinisan nyo. Then yung pang sham natin na encounter dito, pero common issue na to kapag paglabas nyo sa kasa, may experience nyo to. Kapag paglabas nyo sa kasa, yung kadena natin sobrang higpit niyan, so wala pang play katulad nito. Ito kasi ano siya, medyo maluwag na ito. So ang ano ko lang, ang suggestion ko sa inyo, kapag ganun siya kahigpit, pwede nyo pa siyang i-adjust dito. So pwede nyo siyang i-full adjust dito sa gilid, ayan, sa pinakasagad niya, para kahit papaano meron siyang konting play. Kasi yung mga user din ng sniper, ang nagiging problema nila, malagutok kapag nag-shift sila. So may mga nagsasuggest din na dapat timingan mo lang kapag nag-shift ka para hindi siya malagutok. Pero hindi mo kailangang timingan yun kapag maluwag na tong kadena mo. Ito, kapag medyo maluwag, kahit konting luwag lang, ayan. Pero ito naman sa 2 years tapos 20,000 odo,
ito pa lang yung na-adjust natin sa kanya. Kaya kapag balak kong kapag papalitan ko to, ito pa rin yung ilalagay kong sprocket sa kanya. Tsaka itong kadena, yan pa rin yung ilalagay natin sa kanya. Then yung pang 10 natin na nagiging common issue natin dito sa kanyang rear shock. Sa rear shock natin, ito yung time na hindi naman to talagang issue sa mga beginner, kasi syempre kapag beginner hindi naman ganun ka magpatakbo, ka walwal magpatakbo, hindi nila ma-experience to. Pero sa mga talaga mga nakikipag endurance, ito talaga nila ma-experience nila itong rear shock talaga. Sa rear shock kasi natin, meron yung time na matigas, meron din yung time na malambot siya. So hindi ko alam kung depende lang siguro yun sa sa dinadaanan natin, kasi eto kasi meron yung time na medyo may nadaanan tayong lubak na maliit, talagang matagtag talaga yung niya, yung likod natin sa kanya. So siguro dito din siguro sa ating upuan kasi manipis siya. Pero kapag medyo makaluwag-luwag tayo, pwede natin siyang palitan ng ibang brand. So pwede tayong gumamit ng RCB, YSS, yung may may baso, para pwede nating i-adjust yung kanyang rebound play. Ayan. So yun mga ka-Phantom, yun yung mga naging common issue natin sa ating Sniper 155. So inuulit ko para sa mga beginner lang ito at sa mga unang makaka-experience, huwag kayong mag-alala, lahat ng nabanggit natin doon ay ma-encounter nyo din sa inyong motor. So yun, kung may natutunan ka sa aking video for today, huwag kalimutang mag-subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.